Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal naming mga kapatid, mga kaibigan, mga inaaralan sa Biblia at mga bisita na narito ngayon at gayon din ang nakakonect ngayon sa Zoom. Kayo po ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang pasimula ng ating pagpupulong, ating simulan ito sa pag-awit at panalangin. Ang Risuyo na buksan ang inyong aklat awitan sa awit bilang 93. Ang pamagat, pagpalain ng aming pagpupulong. Hinalaw ito sa Hebreo 10:24 hanggang 25. Kung angkop po sa inyong kalagayan, awitin natin ito ng nakatayo, masigla, para ibigay natin ang papuri sa Diyos na Jehovah. Sundan natin ang himig ng ating musika. Sa gabing ito, tiyak na masasapatan muli ang ating mga espiritual na pangailangan sa buong linggo na ito, na inilaan sa atin ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng kanyang inatasan na tapat at maingat na alipin. Sa tatlong bahagi, mga kapatid, una, kayamanan mula sa salita ng Diyos. Meron tatlong may bahagi dito, may kinalaman sa kung paano patitibayin ang pagsasama ng mag-asawa. Susundan ito ng espiritual na hiyas at ganoon din nandito yung unang estudyante natin yung pagbabasa ng Biblia. Sa ikalawang bahagi, maging mahusay sa ministeryo. Tutulungan tayo nito yung mga paraan kung paano pa natin pasusulungin ang ating ministeryo sa pakikipag-usap sa ating teritoryo sa mga tao. Ngayon ay susundan ito ng pamumuhay bilang Kristiyano, yung huling bahagi, mga kapatid, at may kinalaman din ito sa pagsasama ng mag-asawa. At susundan ng pag-aaral natin ng Biblia gamit ang aklat na mga aral mula sa Biblia, salita ng Diyos. Unahin natin yung unang may bahagi dito sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ang kanyang tema, kung paano patitibayin ang pag-aasawa. Sa loob ng 10 minuto, ilalahad sa atin ni Brother Brian Jacinto. Pakisuyo, Brother Jacinto. Subukan ninyong magtanim ng isang halaman sa napakagandang lupa. Pero hindi nyo siya didiligan, hindi ninyo mamahalin, hindi ninyo aalagaan, at hindi kayo maglalaan ng panahon. Ano kaya ang mangyayari sa halaman? Sa kalaunan, maaaring malanta, or worse, pwede pa nga mamatay. Pero kung paglalaanan ninyo ng panahon, mamahalin ninyo, aalagaan, didiligan, tiyak na magbibigay ito ng napakagandang bunga. So ganyan din sa pag-aasawa. Kahit gaano kalalim or katindi ang inyong pagmamahala noon, pero kung hindi kayo maglalaan ng panahon at hindi ninyo alagaan, hindi ninyo mamahalin ang isa't isa, maaaring lumamig ang pag-ibig ninyo sa isa't isa.
Kaya naman napapanahon itong paksa na pag-uusapan natin sapagkat ito yung tutulong sa mga gustong mag-asawa at sa mga may asawa kung paano mapapatibay ang inyong pagsasama. Sa Bible, napakaraming hakbang na binanggit. Pero mag-focus tayo doon sa aklat ng Ecclesiastes at tignan natin yung 3 hakbang na tutulong sa atin o sa mga may asawa kung paano patitibayan ang kanilang pagsasama. Doon tayo sa una. Maglaan ng panahon para sa makabuluhang pag-uusap. Basahin natin mga kapatid yung binabanggit ng Ecclesiastes 3:1 at tignan natin kung paano ito makakatulong sa ating pinag-uusapan. Okay, kung nariyan na po kayo, ito yung pagkakasabi. May takdang panahon para sa lahat ng bagay. Isang panahon para sa bawat gawain sa ibabaw ng lupa. Mag-focus tayo doon sa binanggit na may panahon para sa bawat bagay. Bakit? Ano ba yung number 1 distraction sa atin sa ngayon? Tama, yung mga gadget natin. Pero hindi naman sinasabi na mali ang gumamit ng gadgets. Hindi naman. Pero may mga pros and cons nga lang ito sa pagsasama ng isang mag-asawa. Ano ba yung mga pros na pwedeng makatulong sa gadget sa mga mag-asawa? Halimbawa, kapag nagkalayo sila ng onte, so sa pamamagitan ng gadget, pwede silang magkaroon ng constant communication. At iba pa, pwedeng magamit ang gadget. Yun nga lang, ang cons nga lang ng gadget ay kapag yung isa or yung dalawa ay na-addict sa paggamit ng gadget. To the extent na kahit magkasama sila, hindi na sila nag-uusap sa bahay. Sinubukan ko yun mga kapatid Nag-chat ako sa asawa ko kahit katabi ko, nag-reply naman siya. Ayun, so nag-usap kami, ang pangit tignan na nag-uusap kami magkatabi pero sa phone kami nag-uusap. So pangit siya tignan. Ngayon, anong punto? Ang punto ng teksto, maging balanse tayo. Maging balanse sa paggamit ng gadget. Tandaan na mahalaga na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap para mapatibay ang pagsasama ng mag-asawa. Minsan pwede na mag-heart-to-heart talk or kahit anong mapag-uusapan. Kapag hindi naging balanse, pwede itong makaapekto sa pagsasama ng mag-asawa. Doon tayo sa pangalawa. Gumawang magkasama. Basahin naman natin yung Ecclesiastes 4:9. Okay, kung nariyan na po kayo, ito yung pagkakasabi. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa dahil may mabuting gantimpala ang pagsisikap nila. Siguro madalas marinig po ninyo yung 2 is better than 1. So, pwede naman yan applicable naman yan sa mag-asawa. Sa Bible, kunin natin magandang halimbawa ang mag-asawang si Aquila at si Priscilla. Saan po ba sila kilala? Kilala yung mag-asawa na yon sa paggawa, sa magkasamang gumawa ng kalooban ng Diyos na Jehova. Kilala din sila sa kanilang negosyo na paggawa ng tolda or tent maker at magkasama din silang gumagawa sa kanilang negosyo. At higit sa lahat, magkasama silang nangangaral ng mabuting balita. Ngayon, anong naging resulta ng pagsasama ni Aquila at Priscilla dahil sa ginagawa nilang magkasamang gumawa? Naging mabunga yung kanilang pagsasama at naging mahalagang bahagi din sila ng kongregasyon. At higit sa lahat, napasaya nila ang Diyos na Jehova. So anong punto? Siyempre, hindi lang basta na magkasama lang kayo sa inyong tahanan. Kailangan nyo rin gumawang magkasama. Pero sa katotohanan, hindi lahat ng gusto ng asawa ay gusto rin ng kapwa-asawa niya. Kaya mahalaga na hanapin ninyo yung pinaka-common ground kung saan kayo magkakasundo. At ang pinakahigit sa lahat na common ground na pwede ninyong magawa ay yung paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehova. Pwede kayong magsama sa gawaing pangaral, family worship, or kahit ano pa mang sagradong paglilingkod. Doon naman tayo sa pangatlo. Patibayan ang kaugnayan ninyo kay Jehova. Basahin naman natin binabanggit na Ecclesiastes 4:12. Okay, kung nariyan na po kayo, ito yung pagkakasabi. Isa pa, ang taong nag-iisa ay pwedeng matalo, pero kung dalawa sila, kaya nilang lumaban. At ang panaling gawa sa 3 hibla ay hindi madaling mapatid. Binanggit dyan mga kapatid yung 3 hibla or yung twisted rope. Noon, yung isang hibla, matibay na yon para sa kanila. Pero natuklasan nila na kapag kadalawa, kaya niya nang bumuhat ng mga heavy equipments. Pero napag-aralan nila na pag 3, mas matibay na mas kaya pang bumuhat na mabibigat na mga bagay. Ngayon, anong punto?
Gawing sentro ng pag-aasawa ang Diyos na Jehova. Si Jehova ang pangatlong lubid sa inyong pag-aasawa. Kailangan patibayin ng isa't isa yung kaugnayan nila o yung personal na kaugnayan nila sa Diyos na Jehova. Bakit? Kapag matibay ang kaugnayan nila kay Jehova, madali nilang masusunod yung mga payo sa Biblia. At isa pa, walang ibang makakatulong sa pagsasama nila para maiwasan yung mga problema na pwedeng magpalamig ng pag-ibig nila sa isa't isa, kundi ang Diyos na Jehova lamang. Ngayon, ano uli yung mga tatlong kapatid na hakbang na pwedeng gawin na mag-asawa para maging matibay yung pagsasama nila? Una, Ecclesiastes 3:1, maglaan ng panahon para sa makabuluhang pag-uusap. Pangalawa, gumawang magkasama. Ikatlo, yung patibayan ng kaugnayan nila ninyo o nila kay Jehova or gawing sentro sa inyong pag-aasawa ang Diyos na Jehova. Ayan, so tignan naman natin yung larawan. Ano ang matututunan natin dyan sa mag-asawa? Ayan. So, nakikita naman natin na merong mag-asawa o tignan natin kung in-apply ba nila yung tatlong hakbang na binanggit dito. Una, naglahan ba sila ng panahon para sa makabuluhang pag-uusap? Oo. Yan, kitang-kita naman, nakangiti sila at nag-aaral sila. Ikalawa, gumawa ba silang magkasama? Oo. Baka nag-aaral sila or nagpa-family worship. Ikatlo, pinatibay ba nila yung kaugnayan nila kay Jehova? Oo. Anong ebidensya? Yung Bible. Sapagkat nandyan yung mga katangian ni Jehova at ang iba pang bagay. Ngayon, mag-self-assessment naman tayo mga kapatid. Doon sa pahayag, merong tanong para sa atin. O kahit sa mga wala pang asawa o sa mga may asawa, pwede ninyong pag-isipan. Ano ang posibleng maging epekto sa pagsasama naming mag-asawa kung matagal kaming magkakahiwalay? Halimbawa, hindi kami magkasamang magbabakasyon o magkakahiwalay kami dahil sa trabaho. So malinaw mga kapatid na masasagot natin yan based sa pinag-aralan natin. Pero mga kapatid, tandaan na hindi madaling mag-usap kapag hindi kayo magkasama. Hindi rin madaling gumawang magkasama kung di rin kayo magkasama. So medyo magiging challenging yan doon sa tatlong hakbang na binanggit. Kaya kayo makakasagot yan mga kapatid kung makakatulong ba yan sa inyong pagsasama or mapapatibay ba nito ang inyong pagsasama. Kaya naman mga kapatid, bilang kabuuan ng ating pinag-uusapan, tandaan na ang pag-aasawa ay regalo mula sa Diyos na Jehova. Kaya tandaan na mahalaga na maglaan tayo ng panahon sa makabuluhang pag-uusap, gumawang magkasama, at patibayin natin yung kaugnayan natin sa Diyos na Jehova. Kapag ginawa natin yan, magiging masaya ang ating pagsasama, ang pagsasama ng mag-asawa, at mapapasaya natin ang Diyos na Jehova. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong mahusay na paglahad ng paksang ito kung paano patibayan ng pag-aasawa. Tunay na ang bawat isa sa amin na may asawa, magbabalak mag-asawa, ay napatibay rito. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang may bahagi dito sa spiritual na hiya. 10 minuto ito at tatalakayin yung nakaulat doon sa Ecclesiastes 3:4. At kung nais niyong may inihanda kayong komento, pwede kayong magkomento mga kapatid. Gagampanan sa atin ito ni Brother Esel Magpili. Pakisuyo, Brother Magpili. Sino pong gustong tumulong sa pagbasa sa Ecclesiastes 3:8? Kay Gab, Brother Aragon? Panahon para umibig at panahon para mapuot. Panahon para sa digmaan at panahon para sa kapayapaan. Mahusay. Ayon sa teksto na nabasa natin, bakit sinabi doon na may panahon para umibig at panahon para mapuot? Doon po tayo sa unang tanong. Sa Zoom. Kay Brother Belmonte, pakisuyo.
Lahat naman po ng tao deserving po sa pag-ibig ni Jehovah hanggat may pagkakataon pa silang matuto at magbago. Ibig sabihin po ng panahon ng pag-ibig, hanggat hindi pa po nila pinipiling talikuran sa Jehovah o maging kaaway niya. At nagiging karapat-dapat naman ng isa sa pagkapuot ni Jehovah kung matigas po yung puso niya sa pagtanggi at patuloy pa rin siyang gumagawa ng mali kahit binigyan na po siya ng pagkakataon para magbago. Salamat. Mahusay. Meron pa po may punto. Si Sister Umali. Sa ulat ng ikalawang Kronika 18, makikita natin dito na nakipag-alyansa si Haring Jehoshaphat kay Ahab. Kaya ipinadala ni Jehovah si Propeta Jehu, makita natin sa ikalawang Kronika 19:2 na sinabi ni Jehu kay Haring Jehoshaphat na ang masama ba ang dapat mong tulungan at ang mga napopot ba kay Jehovah ang dapat mong mahalin. So ang aral dito, hindi rin dapat tayo maging malapit o magpakita ng pagmamahal sa mga hindi nagmamahal kay Jehovah. At magagawa natin yan kung hindi tayo makikipagkaibigan o mag-entertain ng mga hindi nagmamahal kay Jehovah. Kaya kung may nagugustuhan tayo o manliligaw na hindi mananamba ni Jehovah, ito yung panahon na para i-block o hindi i-entertain. Salamat. Dito po tayo sa tanong. Sa pangalawang tanong, sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang natutuhan mo? Dito po tayo sa Zoom kay Sister Tamosa, Jana. Sa Ecclesiastes 3:4, nakakalungkot po malamang nasa panahon tayo na puno ng kasamaan ang daigdig at masasamang balita po. Dahilan din po ito ng pag-iyak ng maraming tao. Kaya naman hindi po ito ang panahon para magsaya o maglibang lang, kundi dapat natin tulungan ang mga tao na malamang may mga magandang pag-asa at mabuting balita na ibinibigay ang Diyos. Kaya kahit bata po ako, sisikapin ko pong ipangaral ito gamit ang buong makakaya ko po. Mahusay. Dito naman po tayo sa stage kay Sister Daulong. Sa Ecclesiastes 3:13, sinasabi na ang bawat isa ay dapat kumain, uminom at masiyahan sa lahat ng pinaghirapan niya. Natutunan ko po na lahat ng bagay na nakukuha natin mula sa ating pagsisikap ay regalo ng Diyos. Kaya mahalaga na tamasahin natin ang mga simpleng biyaya sa buhay at maging masaya sa mga bagay na ipinagkakalob niya sa atin. Salamat. Sa Zoom po tayo kay Sister Hirotani. Nagustuhan ko yung mensahe na Ecclesiastes 3:1. Sinabi dito na may takdang panahon para sa lahat ng bagay. Dapat marunong tayong bumalansin ng paggamit ng oras. Halimbawa, yung pinagsasabay-sabay na gawain. May nagsasabi na kaya naman daw pagsabayin pero ang outcome, nababawasan yung quality ng gawa or di na napapahalagan yung iba pang gawain. Lalo na sa spiritualidad sa pamilya at kaugnayan kay Amang Jehovah. Salamat po. Dito naman tayo sa Kingdom Hall kay Sister Calso. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, malaking tulong ito at aral para sa akin. Sa halimbawa, sa paggamit ng gadgets, makakatulong sa aming mag-asawa kung wala siya, kung malayong lugar, may paano kami mag-contact sa isa't isa. Noon pa man din, hanggang ngayon, palagi kong para manatili ang aming matagal na relasyon, parang palagi kong sinasabing I love you. Pero pag nagkakasala siya, I'm sorry. Kadalasan ginagawa ng aking asawa. Sa aming pamilya, magulang man, tayo ay magpakita ng good example sa ating mga anak sa paggamit ng gadgets. Sa mga lalaki at babae na namalas gumagamit ng gadget, kadalasan sila'y hindi nag-uusap. Pagkatandaan natin, ang paggamit ng gadget, pwedeng makatulong at makasama sa atin. Mahusay na punto. Kay Sister, katabi po ni Sister Arona. Nagustuhan ko po yung Ecclesiastes 4:3 kasi pinapakita po nito na may mga panahon talaga na mahirap yung buhay at sobrang bigat. Pero ipinapakita po nito na kahit ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay nakaranas din ng mabibigat na pagsubok at pinanghihinaan din sila.
Kaya na-realize ko po na normal lang din kung minsan na manghina ako. Pero natuto rin po ako na gaya nila, dapat pa rin mapagpakumbaba at humingi ng tulong kay Jehovah para makayanan po yung mga pagsubok at mabibigat na sitwasyon. Salamat, Sister May. Sa Zoom naman po tayo kay PJ. Ang Ecclesiastes 3:1 ay nagsasabi, sa bawat bagay ay may takdang panahon, kahit man panahon sa bawat pangyayari sa silong ng langit. Bagaman ito'y totoo buhat sa pangmalas ng tao, lalo nang totoo ito sa pangmalas ng Diyos. Siya'y mayroong tiyak na mga panahon at mga kapanahunan para sa matagumpay na pagsasagawa ng kanyang layunin. Kung ang ating mga buhay hindi natin itutugma sa katotohanan ito, lahat ng pagsasaayos ng ating mga buhay upang mapaayon sa mga orasan o sa mga kalendaryo ay mawawalang kabuluhan sa bandang huli. Salamat. At sa Kingdom Well naman po tayo kay Sister Relumbria. Po, nagustuhan ko po ang Ecclesiastes 4 verse 1 dahil sa paglalarawan nito ng pagdurusa at kawalan ng katarungan. Kitang-kita ang sakit ng mga inaapi dahil walang nagmamalasakit at ang kapangyarihan ng mga nagpapahirap. Paalala na maging instrumento tayo para makadama ng kaaliwan at pag-asa sa mga nagdurusa. Kaya naman nagsusumikap po ako na makibahagi sa pagngangaral po ng mabuting balita sa mga tao. Salamat. Kay Sister Tamosa po. Nagustuhan ko naman po yun sa Ecclesiastes 3:11. Kasi binanggit po yung isang salita doon na inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Kaya po pala hindi nakapagtataka na sa sanlibutan ito mahilig uminom ng mga supplements, yung iba nagpapabanad ng kanilang mga mukha, magmukha lang bata. Kasi nakasakayarian na po ng tao na talagang ayaw pong mamatay. Pero ang kagandahan po nito, dahil sa lingkod tayo ni Jehovah, hindi man natin gawin yun, umaasa tayo na darating ang panahon talaga sa paraiso na gagawin talaga ni Jehovah at yun ay isang pag-asa para sa atin. Salamat po. Sister Barce po, pakisuyo. Pero mangmang at hindi natin halimbawa ordinaryong tao man ng isang individual, pero mapagpakumbabang nakikinig sa pangangaral natin, siya ay mahalaga sa Diyos na Jehovah. Kaysa sa taong may mataas na kwalifikasyon, sikat, may mataas na pinag-aralan, pero hindi naman nakikinig sa pangangaral natin, hindi siya mahalaga sa Diyos na Jehovah. Salamat po kay Brother Francisco sa likod. Nagustuhan ko po yung sinasabi sa Ecclesiastes 4:13. Lagi po yung pinauulit-ulit sa atin na magkaroon ng kababaan loob or kapakumbabaan dahil kahit anong antas man po yung maabot natin or pribileyo, kung di po tayo sumusunod sa mga tagubilin or mga babala sa atin, baliwala rin po yun. Salamat. Pwede pang isa. Kay Sister sa kanan po. Sa Ecclesiastes 3:19, sa kamatayan ng hayop at tao ay pareho yung pupuntahan since sa alabok galing sa alabok din babalik. So ang difference ay yung mas superior ang tao dahil sa pagkakaalam natin ng katotohanan at nagkaroon tayo ng pananampalataya, ang tao ay maaring mabuhay magpakailanman. At posible din sa resurrection. Kaya dahil sa paglalaan na ito ni Jehovah, ang best na magagawa na dapat natin gawin ay paglingkuran siya habang buhay tayo para makamit yung paglalaan na ito at sa ganun magkaroon ng kabuluhan yung buhay natin. Salamat po sa mga nakibahagi. Maraming salamat, Brother Magpili, sa inyong mahusay na pagtalakay sa ating spiritual na hiyas at ganun din sa mga mahusay na komento ng mga kapatid. At marami pong salamat sa inyo. Ngayon ay dadako tayo sa unang estudyante natin dito pa rin sa Kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya po sa atin yung Ecclesiastes, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 16. Gagampanan sa atin ito ni Brother Joseph Relumbria. Pakisuyo, Brother
Relumbria. Binigyang pansin ko ulit ang lahat ng pagpapahirap na patuloy na nangyayari sa ilalim ng araw. Nakita ko ang mga luha ng mga pinahihirapan at walang dumadamay sa kanila. May kapangyarihan ang mga nagpapahirap sa kanila at walang dumadamay sa kanila. At naisip kong mas mabuti pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Pero mas mabuti pa ang sitwasyon ng mga hindi pa naisisilang. Dahil hindi pa nila nakikita ang kasamaang nangyayari sa ilalim ng araw. At nakita ko na talaga nagpapakapagod at nagpapakahusay sa trabaho ang mga tao dahil sa pakikipagkompetensya. Ito rin ay walang kabuluhan. Paghahabol lang sa hangin. Ang mangmang ay naghahalukip-kip habang unti-unti siyang naaagnas. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot na pagpapakapagod at paghahabol lang sa hangin. Binigyang pansin ko ang isa pang walang kabuluhang bagay sa ilalim ng araw. May isang taong nag-iisa, walang sinumang kasama. Wala siyang anak o kapatid, pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Hindi nakukontento sa kayamanan ang mga mata niya. Pero naitatanong ba niya sa sarili, para kanino ako nagpapakahirap at bakit ko pinagkakaitan ng mabuting bagay ang sarili ko? Ito rin ay walang kabuluhan at pagpapakapagod lang. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa dahil may mabuting gantimpala ang pagsisikap nila. Dahil kung mabuhal ang isa sa kanila, maibabangon siya ng kasama niya. Pero ano ang mangyayari sa isang nabuhal kung walang tutulong sa kanya bumangon? At kung magkasamang hihiga ang 2 tao, hindi sila giginawin. Pero paano ang taong nag-iisa? Isa pa, ang taong nag-iisa ay pwedeng matalo. Pero kung 2 sila, kaya nilang lumaban. At ang panaling gawa sa pangatlong hibla ay hindi madaling mapatid. Mas mabuti ang batang mahirap pero marunong kaysa sa haring matanda na pero mamang at hindi nakikinig sa babala. Dahil lumabas siya sa bilangguan para maging hari. Kahit na pinanganak siyang mahirap noon, naghahari ang isang iyon. Nakita ko ano ang nangyayari sa lahat ng buhay na lumalakad sa ilalim ng araw. Pati na ang batang papalit sa hari. Kahit di mabilang ang mga taga-suporta niya, sa bandang huli ay hindi na makukontento sa kanya ang mga tao. Ito rin ay walang kabuluhang paghahabol lang sa hangin. Maraming salamat, Brother Relumbria, sa inyong bahagi. At ang atas nyo ay yung nasa Aralin 2, no? Yung pagiging natural. No? Paano ba natin nakita kay Brother Relumbria yung pagiging natural? Rahil ay pinaghandaan niyang mabuti ito. No? At nakailang beses na rin siyang pagganap ng kanyang bahagi dito sa plataforma. At paano siya nagsalita ng mula sa puso? May kabisado niya yung binabasa niya. No? Paghahandang mabuti, kabisado yung binabasa at tumitingin sa tagapakinig. Yan yung 3 bahagi kung paano gampanan yung pagiging natural. Kita naman natin, nung huli, tumingin siya sa inyo. Kaya lang, tapos niya. Kaya yun mga kapatid, ano? Pwede natin gamitin yan sa ating ministeryo. Ano? Hindi tayo basta nagbabasa sa ating ministeryo, kundi tinitingnan din natin yung ating kausap. Maraming salamat, Brother Relumbria, sa inyong pagganap ng bahagi. Ngayon ay dadako tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Ito na yung 2 bahagi ng ating pagpupulong. Ang unang may bahagi rito, ito ay pagtatanghal din, pagpapasimula ng pakikipag-usap.
Ang setting ay nasa bahay-bahay. Gagamitin niya yung ating alok na bantayan bilang 1, 2025, ano? Para magpasimula ng pakipag-usap. I-adjust niya yung sasabihin niya kapag nagpakita ang kausap niya ng interes sa ibang paksa. Ano, paano niya kaya ito gagawin? Gagampanan sa atin ito ni Sister Abigail Centillas. Ang tatayong kausap niya na may bahay ay si Sister Michelle Centillas. Pakisuyo po, Sister Abigail. Hello, good morning. Ako si Abby. Meron kaming friendly visit sa lugar nyo. Pwede ko bang malaman anong pangalan mo? Hi, ako naman si Rachel. Hello, Rachel. Kamusta ka naman? Okay naman, pero minsan na-stress ako kasi yung mga nababalitaan ko sa TV, puro problema. Oo, talagang nakaka-stress manood ng balita ngayon, lalo na tungkol sa lumalaganap na digmaan sa ibang bansa. Pero alam mo, isa iyan sa mga dahilan kung bakit kami nandito ngayon para i-share yung sagot sa tanong na, digmaan, paano ito magwawakas? Bigay ko na sa iyo yung babasahin na iyan. Sa babasahin na ito, sasagutin yung mga tanong na kung paano nakakaapekto sa mga tao yung digmaan at paano ito magwawakas. Mukha nga maganda to. Napapaisip rin kasi ako, ang dami ng digmaan sa ngayon at mga problema dito rin sa bansa natin. Kaya naisip ko tuloy na pinaparusahan tayo ng Diyos kasi ang dami na ng masasama ngayon eh. Alam mo, hindi lang ikaw nag-iisip ng ganyan. Pero may sinabi ang Biblia tungkol dyan dito sa unang Juan 5:19. Pwede mo bang basahin? Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Kaya Rachel, ayon sa teksto, sino daw yung kumokontrol sa buong mundo? Ang isa daw na masama. Tama. Kaya ang mga nararanasan natin ngayon ay dahil sa isa na masama, kundi si Satanas. At gusto niyang isipin natin na ang Diyos ang nagbibigay ng mga pagsubok. Iwan ko sa iyo itong babasahin na sino ba talaga ang kumokontrol sa mundo? Maganda din yung tanong na nasa likod na ano kaya ang nangyayari sa mundo kung wala na ang masamang tagapamahala nito? Okay lang ba kung bumalik ako next week para sagutin yung tanong na iyan? Oo, pwede naman. Available ako every weekend ng hapon. Sige, balik ako. Thank you, Rachel, sa oras mo, ha? Thank you din. Maraming salamat, Sister Abigail at Sister Rachel, sa inyong bahagi. Kayo po, Sister Abigail, ay may atas na patingkarin nyo yung Aralin 2, number 5, no? Yung makibagay. No? Paano ba natin nakita yung nakibagay si Sister Abigail doon sa kausap niya? Di ba biglang naiba yung usapan? Na-stress yung kausap niya dahil sa mga ng gobyerno ngayon. Pagkatapos, parang nasisi yung Diyos na iba ang usapan. Ano? Kaya ganoon din. Pwede nating i-adjust kasi hindi natin alam kung saan mapupunta yung usapan. I-adjust natin yung ating pakikipag-usap at bumanggit tayo ng paksa na pwedeng pagkasunduan ninyo, katulad nung nakita natin. Ano? Maraming salamat, Sister Abigail at Sister Rachel, sa inyong bahagi. Mahusay na bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ikalawa. No? Ito naman ay pagdalaw muli ang setting. Di formal na pagpapatotoo. Nagkataon, nakita sila sa mall at nag-alok siya ng pag-aaral sa Biblia sa isang tinuanggap na ng bantayan bilang 1 yung alok natin. At gagampanan sa atin ito ni Sister C.K. Quinones at ang tatayong may bahay ay si Sister Tina Di Macali. Pakisuyo, Sister Quinones. Tagal naman nung grab na binook ko. Upo nga muna ako habang hinihintay ko. Utin, ikaw pala yan. Mukhang marami kang pinamili sa mall ha. Kumusta ka na? Oh, sige, okay lang naman ako. Buti pa, dito na tayo sa mall nagkita ulit. Actually, papunta na rin ako sa inyo. Kasi 'di ba, nangako ako na babalik ako sa ganitong araw para pag-usapan yung magazine na iniwan ko sa inyo tungkol sa kung magwawakas pa ba ang digmaan. Konti pa lang yung nabasa ko doon, sige, pero mukhang interesting talaga yung binigay mong magazine. Maganda talaga yun,
lalo na't napapanahon, lalo na't napapanahon iyong paksa na nandoon. Kasi 'di ba palala ng palala ang kaguluhan ngayon sa buong mundo. Sinabi mo pa, kahit hindi direktang dun dito sa bansa natin yung digmaan, pero adama natin yung epekto nito maging sa panahon natin ngayon, lalo na ako, may 5 akong anak. Ang hirap talaga mag-budget kung paano pagkakasyahin yun. Napapaisip nga ako kung nakikita ba talaga ng Diyos yung nangyayari sa mundo ngayon, lalo na dun sa mga may digmaan, ano? Kasi parang hindi naman. Maraming tao na same ng iniisip mo na kung may pakialam ba ang Diyos, may gagawin ba siyang solusyon sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. So, lalo na yung epekto ng digmaan, mahirap talaga yung nabanggit mo, ay talagang nangyayari sa lahat, kahit sa mga may takot sa Diyos, apektado talaga sila. Pero alam mo, Tin, yung mga bagay na yan, sinasagot yan ng Biblia at makakakuha tayo ng tumpak na sagot mula doon. Yan ang dahilan kung bakit kami nag-aalok ng libreng pag-aaral ng Biblia sa mga tao para masagot yung mga mahalagang tanong sa buhay. Sa palagay mo ba makakatulong yung pagba-Bible study ko sa sitwasyon ko ngayon? Magandang tanong yan. Ang sagot dyan ay oo. Kasi personally, ako mismo natulungan nito. Naging positibo na yung pananaw ko. Hindi na ako masyadong naapekto ng hindi na ako masyadong nagpo-focus sa negatibong mga sitwasyon. Kaya at the same time, yung mga bagay na nangyayari ngayon, tumutulong yung Biblia sa atin na maging mas tama yung gagawin sa buhay. Kaya okay lang ba yung inaalok ko sa iyong pag-aaral ng Biblia? Free naman ako mamaya, pero kailangan ko munang magluto ng lunch namin. Kung gusto mo, sabay ka sa akin. Kasi mukhang parating na yung Grab ko eh. Sige, tara, sabay ako. Okay, sige. Okay, maraming salamat Sister Quinones at Sister Dimacali sa inyong mahusay na bahagi. Ang inyong ata, Sister Quinones, yung nasa Aralin 9, number 4, yung pag-isipan ang sitwasyon ng nakausap mo. Minsan, kailangan natin yon sa ating larangan. At bakit kailangan ng kausap natin na malaman yung totoo, yung katotohanan sa sitwasyon na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. At paano ba makakatulong sa kanya yung pag-aaral ng Biblia? Ganon yung nakita natin. Iaalok natin yung pag-aaral ng Biblia gamit yung ating mga literatura. Lalong-lalo na yung alok natin ngayon, Bantayang bilang 1. At nakita natin kung paano yun dapat ialok. Kailangan natin na diretsahan ngayon, direkta na kagad na mag-alok ng Bible study. Hindi na kailangan yung maraming sinasabi, kundi direktang mag-alok ng Bible study. Kaya maraming salamat, Sister CK at Sister Dimacali sa inyong mahusay na bahagi. Ngayon, dadako tayo sa panghuli sa ating mga estudyante. Ito ay pahayag. Pahayag. Ang tema, hindi nagtatangi ang Diyos. Gagampanan sa atin ito ni Brother Lijan Daulong. Pakisuyo, Brother Daulong. Walang kaduda-duda na ilan sa atin ay nag-iisip sa ating sarili kahit isang beses man lang na mas pinagpala ang ilang mga tao kaysa sa iba. Na parang pumipili lang ng ilang tao ang Diyos ni Jehovah para pagpalain. Pero hindi kailanman na nagtatangi ang Diyos ni Jehovah. Kaya ba't ko po iyon nasabi? Kapag tumitingin po tayo sa kapaligiran at iba't ibang mga lugar, minsan, ano pong makikita niyo po sa atin bilang mga tao? Madalas, nahati-hati pala po tayo sa mga grupo at karaniwan, ito pala ay epekto ng financial na estado ng isa. May mga mahirap at mayaman. At ito'y maaaring akitin tayo na tanungin kung patas po ba talaga ang Diyos ni Jehovah. Para masagot po natin ang tanong na iyon, nabibigyan po pala tayo ng mga teksto sa Biblia
para mabasa at malaman na ang Diyos na Jehovah ay hindi nagtatangi. At pantay ang kanyang pananaw sa lahat ng tao. Ba't ko po nasabi ito? Kasi nabasa ko sa Biblia na siya ko rin babasahin sa inyo ngayon. Ang teksto na ito ay nasa Deuteronomy 10:17. Sabaybayin niyo po ako habang binabasa. Dahil ang Diyos ninyong si Jehovah, ang Diyos ng mga Diyos, at ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na dakila, makapangyarihan at kahanga-hanga, na hindi nagtatangi o tumatanggap ng suhol. Sasabihin ko po ulit, hindi nagtatangi. Bilang saksi, natuto po natin kung bakit po pwede po pala tayo magtiwala sa Biblia. At itong mga teksto na gustong-gusto ni Jehovah na mabasa natin bilang katiyakan kung bakit hindi pala nagtatangi ang Diyos na si Jehovah. At magbabasa po ako ng isa pang teksto bukod sa Deuteronomy 10:17 sa kung bakit hindi nagtatangi ang Diyos na Jehovah. At ito po ang Gawa 34 hanggang 35. Sabaybayan niyo po ako habang binabasa. Nagsimulang magsalita si Pedro. Lubusan ko nang naiintindihan ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng tama, saan mang bansa ito nagmula. Bilang pag-aalala lang na tumutukoy ang teksto kay Cornelio na isang hentil. At ang mga hentil ay kasalukuyang titignan ng mga Hudyo dati bilang maruruming at mabababang mga tao. Dahil madalas bahagyang o wala talaga ang kanilang pananampalataya sa Diyos na Jehovah. Pero ipinakita pa rin ni Jehovah ng pag-ibig kay Cornelio kagaya ng binibigay niya sa mga tao sa kanyang kaharian. Ito po ang walang kaduda-dudang dahilan kung bakit hindi nagtatangi ang Diyos na Jehovah at panindigan sa kanyang pantay na pag-ibig para sa lahat ng tao. Ano man ang kanyang estado sa buhay, ay sa kanilang pananampalataya. At ano po yung lesson na matututo po natin ngayong gabi tungkol sa pananaw ng Diyos ni Jehovah sa lahat ng tao? Kagaya pa ng Diyos ni Jehovah, dapat hindi po din tayo nagtatangi. At tinitrato po natin lahat ng mga kapatid, mga bata, mga matatanda, mga mayaman, mahirap, ng may pantay na paggalang. At pwede din nating sikapan na gawing silang lahat na kaibigan. At para sa mga Bible study, dapat titrato po din natin sila na parang bahagi ng pamilya ng Diyos ni Jehovah para napapanatili natin ang pagkakaisa at kapayapaan ng buong kongregasyon. Saan po? Nababa ko ulit. Okay, maraming salamat Brother Daulong sa inyong mahusay na pag-deliver nitong paksang ito na hindi nagtatangi ang Diyos. Kayo ay inatasan doon sa Aralin 19, yung tumatagos sa puso. Nakita natin doon sa pahayag ni Brother Daulong na gumamit siya ng tanong, tinatawag na rhetorical question. Ito yung tanong na hindi naman nangangailangan ng sagot. Kundi, ang tinutumbok natin yung kausap natin. Siya mismo, sarili niya, sasagutin niya. Yan, katulad ng malaking bagay pala yun para antigin yung kalooban ng tagapakinig natin, mga kapatid. Yun pala ay kailangan nating gawin din sa ating pakikipag-usap sa mga tao para malaman natin kung ano talaga yung gusto niya, pinananiwalaan niya. Nang sa ganun, maibigay natin yung tulong at mag-focus siya sa Diyos na Jehovah. Kaya maraming salamat, Brother Daulong, sa inyong bahagi at bahusay na bahagi. At salamat sa lahat ng gumanap ng bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo at yung ating Bible reading. Ngayon mga kapatid ay dadako na tayo sa panghuli bahagi ng ating pagpupulong sa gabing ito.
yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, pasuyo na tayo ay tumayo at awitin muna natin yung awit 131. Ang pinagsama ng Diyos. Halaw sa Mateo 5, 19:5 hanggang 16. Kung ang po sa inyo, awitin natin ito ng masigla at ibigay natin ang masiglang awit para sa Diyos na Yehova. Sundan natin ang himig ng ating musika. Sa unang may bahagi sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang paksa, kapag may problema kayong mag-asawa, laging isipin si Jehova. May dalawang video ito, pagtalakay ito, gagampanan sa atin ni Brother Chito Arjona. Brother Arjona, pakisuyo po. Dahil mahal ni Jehova ang Kristiyanong mag-asawa, no? Wala lang alinlangan na nagbibigay siya ng patnubay, ano? At sa katunayan, lahat ng kailangan ng mag-asawa para maging masaya at maging matagumpay sila sa kanilang pagsasama, talagang ibinigay ni Jehova ang lahat ng patnubay. Subalit sa kabila doon, dahil tayo hindi mga sakdal, malimit o maminsan-minsan, nangyayari pa rin ang problema ng mag-asawa. At kung hindi kagad ito nila masolusyonan, ang mangyayari, magkapatong-patong ang mga problemang ito hanggang sa dakong huli, no, yun na nga, mahirapan na itong masolusyonan. Ang tanong dyan, kung halimbawa ganyan ang sitwasyon ng mag-asawa, ano ang pwede nilang gawin? Ano mga katulong? May mapanood tayong video mga kapatid dito ngayon na pinamagatang ano ang tunay na pag-ibig. Ipinakita dito sa bidyong ito, no, na yung mag-asawa ay may mabigat na problema sa pagsasama nila. No? At diyan ipinakita rin kung paano nagpayo ang tatay sa kanyang anak na babae na gagawa ng isang mabigat na desisyon na hindi man lamang iniisip si Jehova. No? So ngayon, tunghayan natin yung bidyong yon ng pamagat ay ano ang tunay na pag-ibig. At mamaya may tatanong tayo na ibabangon. Wow, ang ganda pa rin dito. Pero parang ang liit na ngayon. 7 years old ka pa lang nung nagpunta tayo dito. Kung may babalik ko lang ang panahon. Di ako nagpunta dito para sumbatan ka o para husgahan ka, Megan. So, gusto niyong baguhin ang isip ko? Anak, hindi ka na 7 years old. Ikaw nang magpapasya. Yun nga po. Gusto kong maging masaya. Ang dami kong nagawang mali. Gusto ko nang mag-move on.
Sa tingin mo, divorce ang sagot para makamove on ka? Opo. Hindi ako naging magandang halimbawa sa espiritual. Hindi rin ako naging mahusay na ulo. Patawarin mo ako, Dad, anak. hindi mo kailangang Anak, sabihin makinig yan. ka. Panay ang panalangin ko para sa amin ng mami mo. Sa'yo. Gusto ko nang magsikap sa espiritual. Nagsisimula na ako. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin. Bago ka makipag-divorce, may gusto akong itanong. Ba't nandito ka sa sitwasyong to? Hindi ko po alam. Baka di si Zach ang para sa akin. Hindi, anak. Nagpasya ka. Pinili mo si Zach. At inisip mo ba si Jehovah sa pagpapasya? Hindi po siguro. At ngayon, di ka masaya. Dad, alam ko na yan. Meg, itong punto ko. Kagawa ka uli ng malaking desisyon. At sino ang hindi mo iniisip? Anak, hindi ka kailanman magiging masaya kung hindi kasama si Jehovah sa mga desisyon mo. Hindi niyo naiintindihan. Maniwala ka, anak. Hindi ko po alam. Anong nakikita mo sa amin ng mami mo? Mahal niyo po ang isa't isa. Oo. Oo. Pero nagkakaproblema rin kami. Lahat naman eh. Walang mag-asawa na perpekto. Anak, kung pareho niyong mahal si Jehovah, kahit hindi kayo perpekto, magiging isang laman kayo. Pero bakit kailangan kong magsakripisyo? Kasi nangako ka. Sa tingin ko, hindi na niya ako mahal. Baka ganun din ang naiisip niya. Mag-usap kayo. Magtiwala ka kay Jehovah. So nandito nga kayo para baguhin ang isip ko. Hindi, anak. Nandito ako dahil mahal kita. Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis at mabait. Hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan. Hindi napupukaw sa galit. Hindi ito nagbibilang ng pinsala. Tinitiis nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ng lahat ng bagay. Inaasahan ng lahat ng bagay. Pinabata ang lahat ng bagay. Okay, maraming salamat sa ating video. Ngayon dito tayo sa tanong, kapag may problema sa pag-asawa, bakit dapat umasa sa patnubay ni Jehovah? Bakit? Brother Jetro, please. Meron pong simpleng halimbawa, simple pero magandang halimbawa, yung isa sa best-selling book sa pag-aasawa, The Meaning of Marriage. Ang sabi doon, kung meron kang problema sa nagdisenyo ng iyong bahay, hindi mo gustong pagkakagawa nito o meron tong sira agad, ang sabi doon, saan ka pupunta? Hindi sa iyong mekaniko, hindi sa iyong abogado, kundi sa iyong arkitekto. Dahil siya ang nagdisenyo ng bahay mo. Ganon din po sa pag-aasawa. Kung ang mga mag-asawa, meron silang problema, hindi sila magpupunta kung sino-sino lang, kundi sa isa na nagdisenyo ng pag-aasawa na si Jehovah. Na siyang punto po ng Mateo 19:6. Mahusay, no, na punto. So yun, no, nang dapat gagawin batay sa video, no? Ngayon, bukod doon mga kapatid, may binanggit na dito na mga susi para masolusyon ang mga problema ng mag-asawa kapag ka nangyari yun. Ang sabi dito, kung may problema, yung sa video ang nawala doon sa mag-asawa, yung dapat isama si Jehovah, no? Sa kanilang pag-asawa. Number 1 yun. Tapos, pangalawa, panalitilihin ninyo o nila ang magandang spiritual na routine. No?
Kailangan mayroong ganun, gaya na pinapakita sa video, no? Na nagkulang yung tatay. Sikaping solusyonan ang mga problema ninyo gamit ang mga prinsipyo sa Biblia at mga impormasyon na nasa publikasyon. At kung gagawin ninyo yon o na mag-asawa yon, ang sabi sa Kawikaan 22, tiyak na makakatanggap sila ng pagpapala mula kay Jehova. Ano? So yun lagi yun, ano? Maganda yung komento kanina, no? Yamang si Jehova ang nagdisenyo ng pag-asawa. Katulad ika nga magpagawa ng bahay, nag-design noon, doon ka magtanong, no? Napagandang ilustrasyon. Yamang si Jehova ang nag-design sa pag-asawa, no? Dapat yun lagi, no? Kaya sa kasal, pinaalala sa atin yung mga payo, no? Yun ang ating alalahanin kapag ka nagkaproblema tayo ng ganun, ano? No? Hindi yung pag magproblema, pag nag-uusap, yung personal ang atakihin, ano? Kundi yung problema. Tapos para masolusyonan. Yun ang magandang gawin. At number one nga, dapat si Jehova talaga ang nasa gitna, no? Ng mag-asawa. Huwag kalimutan lagi kapag magproblema, no? Si Jehova, no? Ngayon, titingnan natin isa pang video rito na makatulong pa rin sa mag-asawa. Yung video na huwag magtiwala sa kapayapaang ibinigay ng mundo. At karanas ito ni Daryl at ni Deborah Feisinger. Nung bagong kasal kami, ang daming problema na di namin inaasahan. Ang ganda-ganda ng naiisip mo tungkol sa magiging buhay niyong mag-asawa, pero ibang-ibang nangyari. Lagi kaming nagtatalo o kaya hindi namin iniimikan yung isa't isa. Hindi kami lumapit sa mga elder. Ayaw namin na makadagdag pa sa problema nila. Naisip namin na kami ang dapat na umayos sa problema namin. Napagdesisyonan naming pag nabenta na ang bahay, maghihiwalay na kami. Hindi nakatulong yung paghihiwalay namin. Ang totoo, lalo pang lumala yung problema. Naapektuhan noon yung mga anak naming binata. Medyo nagre-rebelde na sila. Minsan nga nahuli pa sila ng pulis dahil sa ginawa nila. Malungkot din kasi dati may asawa ka, may kasakasama ka, tas ngayon nag-iisa ka na lang. Ganon pa rin naman yung ginagawa mo. Nagluluto, naglilinis, naglalaba, tapos nagtatrabaho, pero nag-iisa ka. Parang walang direksyon ang buhay ko. Hirap na hirap akong bumangon tuwing umaga para harapin ulit ang buhay. Nang panahong yun, doon ko na naisip na kailangan ko ng tulong ng mga elder. Nananalangin ako kay Jehova na tulungan niya ako kung ano ang dapat kong gawin. Pero parang hindi niya sinasagot ang mga panalangin ko. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Kasi nga, naghiwalay kaming mag-asawa. Yung mga naging epekto ng paghihiwalay namin, malayong malayo dun sa mga inaakala kong mangyayari. Naalala ko yung panata namin sa kasal, tas naisip ko rin yung isang sister sa kongregasyon namin. Naging saksi yung sister pero hindi naging saksi yung mister niya. Ang tapang ng mister niya, binubugbog siya, sinusunog yung mga aklat niya, sinusunog yung damit niya, tas hindi niya pinapadalo sa pulong yung mga anak nila. Tas naisip ko yung mga problema naming mag-asawa. Hindi naman ganun si Daryl. Mabait na tao siya. Kaya naisip ko kailangan talaga naming magbago. Kailangan talaga naming magsikap para masunod namin ang mga prinsipyo sa Biblia at unahin si Jehova sa buhay namin. Para maayos namin muli ang pagsasama namin at mapasaya namin si Jehova. Narealize ko na hindi mahalaga kung ano yung gusto ko, kundi kung ano yung gusto ni Jehova. Yun lang talaga ang dapat namin gawin. Kasi hindi kami pagpapalain ni Jehova hanggat hindi kami nagbabalikan. Nang magsama kami ulit, marami pa talaga kaming kailangang baguhin. Wala namang perpektong pagsasama sa mundong ito. Pero kapag inuna natin si Jehova, mas naging maayos ang lahat. Mas gumanda yung relasyon namin ni Debbie. Mas naging malapit kami sa isa't isa. 48 years na kaming mag-asawa ni Debbie ngayon. Wala talagang may tutulong yung paghihiwalay. Kung kahit konti, mahal nyo pa rin ang isa't isa, gusto nyong palaguin yon para pagpalain nyo ni Jehova. Walang katapusan yung naging pagpapala sa amin. Lahat ng anak namin, tapat silang naglilingkod kay Jehova. Sabi ni Jehova, subukin nyo siya at makikita nyong mabuti siya. Totoo yun.
Okay, dito sa ating tanong, ano ang matutuhan natin sa kaso ni Brother at Sister Freisinger? Freisinger ba ito? Okay. Tungkol sa pagharap nila sa may bigat na problema sa pag-aasawa. Brother, Sister, ampe muna tayo at medyo matagal ng mag-asawa to. Totoo naman sa pag-aasawa, maraming pangarap sa kanilang buhay at kadalasan unexpected problems ang dumarating. Tuluyan, hindi sila nakikipuan at nag-decided maghiwalay sila kasama ng nanay ang isang babaeng anak at ang dalawang tatay kasama ng dalawang lalaking anak. Napagtanto nila, hindi masaya ang buhay at nakulong pa nga ang dalawang anak na lalaki. Kahit sila hiwalay, as usual, ganun pa rin ang trabaho nila. Pero hindi talaga sila masaya. Sa tulong ng mga elders, nagkabalikan sila at huwag nating kalilimutan, huwag nating bigyan ng puwang si Satanas na Diablo. Okay, maraming salamat. Meron pa tayong natutunan doon. O, Brother Mata. Walang naidudulot na pagkapala ang paghihiwalay. Sabi nga ng sister kanina, kung hindi sila magbalikan bilang mag-asawa, hindi sila pagkapalain ni Jehovah. Oo. Brother Renz, mali. Natutunan ko rin, mahalaga palang alalahanin yung panata noong kasal. Gaya ng inawit natin kanina sa awit 131, sabi doon, ang nobyo ay nanata, asawa ay mahalin. Kaya yung panata, hindi lang para sa asawa, kundi sa harap din ni Jehovah. Oo. Ano pa, may napagtanto yung sister eh. Sister, Masangkay. Sister Masangkay, please. Yung natutunan ko po doon, yung pagsisikap nila na ayusin yung mahirap na problema na dinadanas nila. Ayun. Kaya, ang sabi nga ni Sister Deborah na yung gusto ni Jehovah, yung gusto kong gawin, hindi yung gusto ko. Kaya yung pagpapala doon sa pagsunod nila sa prinsipyo ng Biblia ay nakatulong na malaki sa kanila sa dahilan na yung mga anak nila ay patuloy na naglingkuran kay Jehovah. Okay, no, batay doon sa nabasa ko sa bantayan, ang sabi doon, pinakalas na, no, na pagka magkaroon ng matinding problema, huwag niyang isipin yung paghiwalay. No? Huwag talagang isipin yun. No? At yan ay isang bagay na talagang makatulong sa isa. No? Na hindi yun option. Maraming salamat sa mga sinumento mga kapatid. Tawagan natin, Chairman. Maraming salamat, Brother Arjona, sa inyong mahusay na pagtalakay sa paksang ito. Kung may kinalaman sa kapag may problema ang mag-asawa, isipin si Jehovah. Ngayon, dadako tayo sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na mga aral sa Biblia sa aral 22. Gagampanan ito sa atin at tatalakayin ni Brother Ezekiel Magpili at kasama niya yung kanyang katulong sa tagabasa si Brother Andy Panganiban. Muli, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, mga bisita namin, mga Bible study, mga kapatid namin na nasa Zoom, nasa CPS na po tayo. Tatalakayin natin ay ang kabanata o ang aral 22, introduction sa section 5 at yung aral 23. Okay, simulan natin to at tutulungan tayo ni Brother Andy Panganiban sa pagbasa. Pakisuyo, Brother Andy. Nang malaman ng Paraon na nakaalis na sa Ehipto ang mga Israelita, nagbago na naman ang isip niya. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo. Ihanda ninyo ang lahat ng karwaheng pandigma at habulin natin sila. Hindi natin sila dapat pinaalis. Hinabol nila ang mga Israelita. Ginabayan ni Jehovah ang kanyang bayan sa pamamagitan ng isang ulap kapag araw at apoy naman kapag gabi. Inakay niya sila sa dagat na pula at pinagkampo doon. Nakita ng mga Israelita na hinahabol sila ng Paraon at ng mga sundalo niya. Nasa harap nila ang dagat
at nasa likod naman ang mga sundalong Ehipsyo. Sinabi nila kay Moises, "Mamamatay tayo. Sana iniwan mo na lang kami sa Ehipto." Pero sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot. Ililigtas tayo ni Jehova. Maghintay lang tayo." Talagang nagtitiwala si Moises kay Jehova, di ba? Sinabi ni Jehova sa mga Israelita na maghanda sila. Noong gabing iyon, inilagay ni Jehova ang ulap sa pagitan ng mga Ehipsyo at ng mga Israelita. Madilim sa lugar ng mga Ehipsyo, pero maliwanag sa lugar ng mga Israelita. Sinabi ni Jehova kay Moises, na itaas ang kamay nito sa ibabaw ng dagat. Sa utos ni Jehova, humihip ang isang napakalakas na hangin buong gabi. Nahati ang dagat at nagkaroon ng daan sa gitna. Naglakad ang milyon-milyong Israelita sa tuyong lupa sa pagitan ng mga pader na tubig hanggang sa makatawid sila. Sinundan ng hukbo ng Paraon ang mga Israelita sa tuyong lupa. Tapos nilito ni Jehova ang hukbo. Natanggal ang mga gulong ng mga karwaheng pandigma nila. Sumigaw ang mga sundalo, "Umalis na tayo dito. Si Jehova ang nakikipaglaban para sa kanila." Sinabi ni Jehova kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat." Biglang bumagsak sa hukbong Ehipsyo ang mga pader na tubig. Namatay ang Paraon pati na ang lahat ng sundalo niya. Walang nakaligtas sa kanila. Sa kabilang panig ng dagat, umawit ang mga nakalaya para purihin ang Diyos. Umawit kay Jehova dahil lubos siyang naluwalhati. Ang kabayo at ang sakay nito ay itinapon niya sa dagat. Kasabay ng mga nag-aawitan, ang mga babae nagsasayaw at nagpapatugtog ng tamburin. Masayang-masaya ang lahat kasi malaya na sila. Okay, salamat sa pagbasa. Sagutin muna natin yung naka-imprentang tanong, yung dalawang tanong na nandito sa ating aklat. Unang tanong, ano ang nangyari sa dagat na pula? Ayan. Brother Roy, Mata? Ang bayan ni Jehova, nasukol na doon sa una nila ay dagat. Yung tawag ng dagat na pula. Ngayon itong mga Egyptian o mga Ehipsyo, tuwang-tuwa na kasi iniisip nila, kaya na nilang lipulin itong mga Israelita. Pero inutusan ni Jehova si Moses na itaas yung kanyang kamay gamit yung baston. At yung dagat na pula, nahati sa gitna. At naging tuyong lupa. At doon, lumakad ang mga Israelita. Ayan. Nahati yung dagat na pula. Ayun yung direktang sagot, no? Doon sa unang tanong. Paano iniligtas ni Jehova ang mga Israelita? Kalugtong na tanong. Sister Ampi Calso. Ayon sa Hebrew 11 chapter 9, dahil sa kanilang pananampalataya. Okay, salamat po. Mahusay, no? May punto pa? Paano iniligtas ni Jehova yung mga Israelita? Paano ba nangyari doon sa dagat na pula? Kaya nailigtas ng mga Israelita. Sister Vasquez po. Lilia. Nilito nga po ng Diyos na Jehova yung hukbo, kaya natanggal yung kanilang mga gulong na pangkaro. At sinumigaw nga yung mga sundalo na umalis sila doon. Pero si Jehova mismo ang nakikipagdigma. Kaya ang ginawa ni Jehova, inutusan niya uli si Moises na iunat yung kamay sa ibabaw ng dagat. At biglang bumagsak nga ang mga pader ng tubig sa mga Ehipsyo. Kaya namatay silang lahat. Ayan, salamat, no? Okay, malinaw na yun, no? Dumako tayo dito sa mga karagdagang tanong. E di nakaalis na yung mga Israelita sa Ehipto. Ano ngayong ginawa na pag-isip-isip nito ni Paraon? Nung Paraon? Sister Maglangit. Nagbago nga ng isip si Paraon. Naisip niya na bakit niya pinalaya yung mga Israelita. Kaya naman sinama niya yung mga kanyang warriors at hinabol nila yung mga Israelita. Ayan. Paano natin dito nasabi na talagang mareklamo yung mga Israelita? Ano yung reklamo nila kay Moises? Si Brother Flores Henry. Kasi nakita nila na hinahabol sila ni Paraon. Kaya sabi nila kay Moises, mamamatay na tayo.
Sana iniwan mo lang kami sa Ehipto para hindi namin danasin ng ganito. Kaya yun na naman, nagreklamo na naman sila na nilabas sila sa Ehipto. Ngayon ay natatakot naman sila, gusto na nilang bumalik na naman sa Ehipto. Ayun, gusto nilang bumalik na, no? O si Brother Roy. Kasi itong mga Israelita, nakikita nila yung mga matatapang na mga hukbo ni Paraon. At nakikita din nila yung tubig na nasa harap nila, yung dagat. Talagang naisip na wala na silang kawala. Kaya lang yung kanilang leader o nangunguna, mas kitang-kita ngayon na mas malakas pa sa hukbo at sa dagat ang nangunguna sa kanila. Ayan, hindi na, no? Habang sila naglalakbay papunta doon sa dagat na pula, paano sila ginabayan ng Diyos na Jehovah? Bagamat na medyo napahapiawan na ito, diidiin natin. Sige, si Brother Chito Arona. May haliging ulap sa araw, ano? At haliging apoy naman sa gabi. Yun ang ginamit ni Jehovah para ipakita ng presence niya nandun sa kaya dapat din sila matakot. Ayan, no? Tuloy-tuloy yung paglalakbay ng mga Israelita. Walang pagod o sa umaga hanggang sa gabi na patuloy sila naglalakbay. Maliwanag pa rin ang dilalakbayan nila dahil sa umaga, malilim. Sa gabi naman, maliwanag yung paglalakbay nila. Okay. Dumako na tayo dito sa mga karagdagang mga tanong. Sabi dito, ano ang natutuhan natin sa ulat na ito may kinalaman sa Diyos na Jehovah? Ano yung natutuhan natin may kinalaman sa Diyos na Jehovah? Brother Ren Sumali. Bukod sa pag-ibig, ay bukod sa kapangyarihan, yung pag-ibig niya, kasi hindi lang niya hinayaang mahati yung dagat ng pula, inisip niya rin yung lalakaran nila, basta yun, mahirapan yung mga dadaan. Kaya makikita natin sa Hebreo 11:29, tuyo yung lupa. Kasi doon sa isang artwork, may mga kasamang tumatawid na matanda, bata, may mga hayop, kaya hindi sila mahirapan tumawid doon sa dagat na pula. Ayan. Okay. Si Brother Belmonte. Kapansin-pansin din po yung timing ng Diyos na Jehovah kasi hindi agad niya hinati yung dagat, kundi pinaghintay muna ang Israelita upang mas makita po nila yung kanyang kapangyarihan. Kaya kapag parang delay po yung sagot sa mga panalangin natin, dapat po tayong magtiwala na may perpektong oras po si Jehovah. Okay. Usay, no? Sister Dimakali. Nakita po natin yung pagtulong mismo ni Jehovah sa panahon na parang wala na silang takas. Kaya yung ating lakas ng loob na sabihin na si Jehovah yung tutulong sa atin, anong magagawa ng tao sa akin, ayon po dun sa Hebreo 13:6 ay nakakapagpatibay po. Ayan. Ay, sa pantanong, paano natin may sasabuhay yung mga natutuhan natin dito sa Aral 22 pagdating sa ating pamilya, sa kongregasyon o sa ministeryo? Pamili kayo doon sa tatlo, mga kapatid. Sa pamilya, kongregasyon, ministeryo. Yun natutuhan natin dito sa aral na ito, sa 22. Sister Vasquez, Lilia. Sa ministeryo, madalas nakakatagpo tayo ng mga tao talagang may mga pinag-aralan din, may mga nakaupo sa mataas na katungkulan. Minsan, nakakaramdam tayo ng takot na kausapin sila. Pero dahil dito sa pinag-aralan natin ngayon, hindi tayo dapat matakot. Kundi alam natin na ang Diyos na Jehovah, lagi nating kasama. So ano man yung sasabihin natin, pati una na yun inilalagay sa puso natin para makausap natin itong mga taong ito. Okay, salamat, no? Sino pa? Brother Roy. Yung lakas ng loob. Ang lakas ng loob, isa din yan sa mga bunga ng Espiritu ni Jehovah. Hindi yan basta-basta lang na bigla na lang lumitaw sa atin. Yan ay, kumbaga, kinocultivate yan sa pamagitan ng patuloy na paglilingkod. Sa umpisa, medyo hina-hina, patuloy na paglilingkod. Unti-unti yan nalalakas ng lalakas. Hanggang sa mapansin natin na yung paglilingkod natin patuloy yan, yung lakas ng loob, patuloy din kasi bakit? Andun ang suporta ni Jehovah, andun ang suporta ng Panginoong Jesus. Okay, okay. Nabanggit kanina yun sa ministeryo o sa pamilya, sa kongregasyon. Brother Chito.
sa pamilya, magkaminsan na nakatulong sa atin. Alam natin, sa panahon ng Armageddon o sa pagsapit nito, atakihin tayo ng mga kaaway, mga bansa, no? Buong koalisyon ng mga bansa. Hindi tayo dapat matakot, no? Sapagkat alam natin na walang-wala sila. Yung mga armas nila, parang pospor lang yung nuclear niya pagdating sa kapangyarihan ni Jehovah, no? Ganun ang nangyari sa mga Israelita. Kaya mapagtiwala tayo, pamilya, na hindi tayo matakot. Okay, salamat na. Si Sister Tamosa. At karagdagan pa po, maaring naisip po natin sa ministeryo na lalo na kapag ang pangalan ni Jehovah ay nasasaktan po tayong lahat. Pero naintindihan po natin sa pinag-aralan ngayon, may panahon si Jehovah talaga na magpapakilala rin siya, na hindi po masasayang yung mga ginawa nating pangangaral para sa pangalan niya dahil darating ang Armageddon, makikilala po talaga siya ng lahat. Okay, salamat, no? Malinaw yung punto. Dumako tayo doon sa introduction sa section 5. Suyo, Father Andy, sa pagbasa. 2 buwan matapos tumawid sa dagat na pula, ang mga Israelita ay nakarating sa bundok Sinai. Doon, si Jehovah ay nakipagtipan o nangako sa Israel na sila'y magiging kanyang espesyal na bansa. Iningatan niya sila at binigyan ng lahat ng kailangan nila. Manna bilang pagkain, damit na hindi naluluma, at ligtas na tirahan. Kung isa kang magulang, tulungan ang iyong anak na maintindihan kung bakit binigyan ni Jehovah ang Israel ng kautusan, ng tabernakulo at ng mga saserdote. Idiin ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako, panatilihing mapagpakumbaba at pagiging laging tapat kay Jehovah. Okay. Dako tayo ng mga tanong dito, no? Paano ginabayan, pinoteksyonan ni Jehovah yung mga Israelita habang papunta sa dagat na pula? Yan. Anong proteksyon yung binigay niya? Brother Calso, Danny. Nakatawid na sila sa dagat na pula noon at patungo sila sa lupang pangako. Pero pinangako ni Jehovah na hindi sila pababayaan. Kahit yung mga damit nila, hindi sila kumbaga kung yung damit nila, 40 years silang nasa wilderness eh. Paikot-ikot lang doon bago makarating. Isipin mo yung 40 years, hindi pinabayaan ni Jehovah na mapudpud yung kanilang sandalyas. Kaya kung yung sandalyas siningatan ni Jehovah, ano pa kayo yung kanilang bituka? Ano? Kaya hindi niya pinabayaan sila na paglaanan ng pagkain. At yung magkain na yung mana, kumpleto ng vitamina yun. Ano? Kahit na yun lang kakainin mo, tiyak na ikaw ay malusog bago ka dumating sa lupang pangako. Ayan, ganda ng tulong ni Jehovah sa kanila, no? Yung pagkain nila, damit na hindi naluluma, pati yung sandalyas nila, walang pudpod, no? Si Brother Rizal. Dito natin makikita yung tinanong ni Moises kung anong pangalan niya. Sinabi kasi ni Jehovah ron, ako ay maging anuman na piliin ko. Ay, paano natin nakita? Una-una, nung tumawid sila sa dagat, naging tagapagligtas siya. Ngayon naman, nung sila nasa ilang na, tagapaglaan naman. Pagkain, damit, tirahan. Kaya yung lahat na sinabi ni Jehovah na ako'y magiging anuman na pipiliin ko, lahat yon ay natupad nung makatawid na yung mga Israelita sa dagat na pula. Ayan, salamat, no? Sister Amphi pa, sige, na lang. Kasi si Jehovah, si Diyos na Jehovah, ipinangako niya sa mga Israel, kayo ang special kong bayan. Kaya panghawakan nilang mainam yun, maging sa atin din, kasi ang Diyos natin ay tunay-tunay, ang Diyos, pangalan niya ang Diyos na Jehovah. Ayan. Kaya sa alang-alang natin tong 3 aral na matututuhan natin dito, itong 3 na nandito, kapag nangangako ka kay Jehovah, tuparin mo iyon. Napapahamak ang taong mayabang, makasarili at rebelde. Kahit hindi naging tapat ang mga Israelita, pinagtiisan sila ni Jehovah at hindi pinabayaan. Dumako na tayo dito sa aral 23, isang pangako kay Jehovah. Suyo. Mga 2 buwan pagkaalis sa Ehipto, nakarating ang mga Israelita sa bundok Sinai at nagkampo doon. Pinakyat ni Jehovah si Moises sa bundok at sinabi sa kanya,
Iniligtas ko ang mga Israelita. Kung susundin nila ang aking mga utos, magiging espesyal na bayan ko sila. Bumaba si Moises at sinabi sa mga Israelita ang sinabi ni Jehova. Ano ang sagot nila? Sinabi ng mga Israelita, gagawin namin ang lahat ng ipinapagawa ni Jehova. Umakyat ulit si Moises sa bundok. Doon, sinabi ni Jehova, 3 araw mula ngayon, makikipag-usap ako sa iyo. Sabihin mo sa bayan na huwag silang aakyat sa bundok Sinai. Bumaba si Moises at sinabi sa mga Israelita na maghanda para sa sabihin ni Jehova. Pagkaraan ng 3 araw, nakakita ang mga Israelita ng kidlat at isang makapal na ulap sa bundok. Nakarinig din sila ng malakas na kulog at tunog ng tambuli o trompeta. Pagkatapos, bumaba sa bundok si Jehova na parang apoy. Nanginig sa takot ang mga Israelita. Umuga ng malakas ang bundok at nabalot ito ng usok. Ang tunog ng tambuli ay palakas ng palakas. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ako si Jehova, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Umakyat ulit si Moises sa bundok. At ibinigay ni Jehova sa kanya ang mga utos para sa bayan. Tungkol ito sa tamang paraan ng pagsamba sa kanya at kung paano sila dapat gumawi. Isinulat ni Moises ang mga utos at binasa iyon sa mga Israelita. Nangako sila, gagawin namin ang lahat ng ipapagawa ni Jehova. Oo, nangako sila sa Diyos. Pero tutuparin kaya nila iyon? Yan. Salamat na, Brother Andy, sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng 2 aralin. Okay, sa yung naka-implantang tanong. Unang bahagi, ano ang naganap sa bundok Sinai? Ano yung nangyari doon sa bundok Sinai? Yan. Pwede na agad sabihin kung ano na yung binigay doon ng Diyos na Jehova kay Moises sa bundok Sinai. Brother Calso. Ang ginawa ni Jehova, makikipagtipan na siya ngayon sa mga Israelita at ang tagapamagitan nga si Moises. Kaya pinakit siya doon sa bundok at pagkatapos ininstrakan siya na ganito ang sasabihin mo sa bayan. Bayan ko kasi ituturing ko silang special na bayan kung mananatili silang susunod sa aking mga pinag-uutos. Kaya naman nung bumaba na si Moises, sinabi ni Jehova sa kanila, sabi ni Jehova, kung kayo susunod sa mga inuutos ko sa inyo, magiging special na bayan kayo at di niya kayo pababayaan. At ang sagot ng Israelita, sabi naman nila, gagawin namin ang lahat ang pinagagawa ni Jehova. Kaya nangako sila na tutuparin nila kung ano yung utos ni Jehova doon. Nahapiyawan na rin yung kalugtong na tanong, ano ang pinangako ng mga Israelita? Ayan. Ulitin lang natin, ano yung pangako nila? Sister Magallanes. Nangako po yung mga Israelita na susundin po nila lahat ng utos ni Jehova at gagawin po nila ang lahat ng ipinapagawa niya. Ayan. Okay na? Sa tanong pa, pwede nyo tignan yung mga sagot dyan sa Exodo 19:1 hanggang Kabanata 20, Talata 21. Okay? Ilang beses umakyat si Moises sa bundok Sinai? At pang ilang akyat niya nung binigay yung utos? Sige, si Brother Calso. 3 beses siyang umakyat sa bundok. Ayun, 3. Yung mga naunang pag-akyat niya, tinagubilinan lang muna siya ng Diyos na Jehova kung ano yung dapat niya sabihin sa mga Israelita. At nung huling pag-akyat niya, ano na yung nangyari? Yan. Ano na ibinigay ng Diyos na Jehova nung huling akyat ni Moises sa bundok Sinai? Brother Tom, Ilio Vicencio.
Ito yung paraan kung paano nila sasambahin si Jehovah at kung paano dapat sila gumawi. Ayan. Doon na binigay yung mga utos. Kasama dito yung 10 utos na ibinigay ng Diyos na Jehovah para sa bansang Israel. Alam niyo po ba kung ano-ano yung 10 utos? Nasa ano yon? Sa Exodo 20. Chapter 20. Sino unang magbigay ng una? Ito yung unang-unang sinabi ng Diyos na Jehovah sa mga Israelita na pinasabi kay Moises. Unang utos. Baka may ma-encounter kayo nito sa ministeryo natin kasi sa kanila iba yung 10 utos. Hindi sunod-sunod. Ito yung nasa Bible, ito yung sunod-sunod na binigay ng Diyos na Jehovah na 10 utos. Si Renz, ang una. Pwede natin gawing referensya yung kaunawaan sa ilalim ng subtitulong 10 salita. Nakalada doon yung 10 utos. Unang utos, Exodo 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng iba pang mga Diyos laban sa aking muka. Ayan, yun ang una. Pangalawa, 24 at saka 5. Ano yung pangalawa doon? Chapter 24 and 5. Yun yung pangalawang utos. Sino gusto magbanggit dyan? Si Brother Nuesco. Ito, huwag kang gagawa ng mainukit o imahe. Katulad na naman sa langit, kundi sa lupa, at panguyuyukuran yun, sabi niya. Ayun, tama. Yung pangalawa, hindi dapat gumawa ng inukit ng mga imahin. Katlo, 27. Yan ang yung pangatlo. Ano yung sabi sa 27? Sa Mother's Room, si Brother Daulong. Ang sabi po dito, huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehovah na iyong Diyos sa walang kabulang paraan. Ayan, yun ang pangatlo. No? Kaapat, 8 naman. Sister Maglangit, Lota. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at panatilihin itong banal. Okay. Ano pa? Nasa 12. Ayun yung bisita namin sa likod po, Sister. Sabi nga po, parangalan mo ang iyong ama at ina para mabuhay ka ng mahaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Jehovah na iyong Diyos. Ayan. Saka yung mga nasa huli na, banggitin na lahat, yung mga natira. 13, 14, 15, 16, 17. Summarize nyo yun, no, mga kapatid. Sino gusto mo? Si Sister Calpio, Irene. 13, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling kapag tumestigo laban sa kapwa mo, huwag mong nanasain ang bahay ng kapwa mo, huwag mong nanasain ang kanyang asawa, aliping lalaki o babae, toro, asno, o anumang pag-aari niya. Ayan, salamat. No? Ayan yung 10 utos. Bukod pa yan doon sa halos 600 na utos na binigay ng Diyos na Jehovah sa bansang Israel. Tumako pa tayo dito sa tanong, ano ang matututuhan natin sa ulat na tungkol sa Diyos na Jehovah? Brother EC. Si Jehovah meron siyang standard na kailangan nating sundin. Hindi tayo yung magde-decide noon, kundi siya. So kailangan nating sundin, sambahin siya sa paraang gusto niya. Ayan, Jose, no? Okay, ano pa, mga kapatid? Sige, Brother Jerry. Hindi nagbibigay si Jehovah ng mga utos na hindi natin kayang gawin. Ayan, isa yun. Jose, ha? Paano natin may sasabuhay yung mga natutuhan natin sa dalawang aralin na tinalakay natin pagdating sa ating pamilya, sa kongregasyon,
at sa ministeryo. Dito sa 23. Yung pangako ng mga pangakong ginawa ng mga Israelita sa Diyos na Jehovah. Brother Roy. Dapat na walang kaagaw sa buhay natin si Jehovah. Walang Baal, walang Diyos-Diyosan, walang mga bagay-bagay na mas lamang pa kay Jehovah. Si Jehovah lang ang pinakapangunahin sa buong buhay natin. Ayan. Sige, Brother Calso. Saka, mga Israelita nangako sinisikap nila ito pa rin. At ang lesson natin doon ay nung tayo magpabautismo, nangako rin tayo na lalabas tayo sa larangan, maglilingkod, dadalo sa pulong. Kaya dapat walang makapipigil, sino man o anuman, sa pinangako mo kay Jehovah, kailangan tuparin mo yun. Okay, salamat. No? Dumako tayo dito sa Zoom. Doon sa kina Tess Hirotani at Joby. Natutunan ko rin na napakahalaga na tayo ay laging sumunod sa tagubilin sa kongregasyon dahil ito ay galing kay Jehovah at ito ang gagamitin niya para tayo ay magabayan at maprotektahan. Ayan. Salamat, no? Brother Belmonte. Tsaka yung mga Israelita po, binigyan po sila ng 3 araw para paghandaan po bago po makipagtipan kay Jehovah. Na nagtuturo din po na yung pagsamba po, hindi po bara-bara, kundi pinaghahandaan po. Gaya rin po natin ngayon, kailangan din po nating maganda sa ministeryo, maganda sa pulong. So paano po natin maipapakita yun? Dapat po nagre-review tayo, nananalangin, at hinahanda po yung puso sa pakikinig po. Ayan, salamat, no? Meron pa? Brother Renz, sumali. Sa ministry naman, natutunan ko na hindi lang basta pala ipapasok ang information tungkol sa Diyos, tungkol sa Bible. Mahalaga din pag nalaman nila yung standard, paano nila i-apply sa buhay. Kasi katulad doon sa 10 utos, merong pasubali. Kapag di sinunod, ganito yung mangyari. Kapag sinunod, ganito yung mangyayari. So maganda pala sa Bible study, turo din yung pros and cons ng pagsunod at hindi pagsunod. Ayun, sa'yo, no? Okay. Sister Vasquez, Lilia. Hindi naman lahat sa pamilya ay pare-pareho mga saksi ni Jehovah. So may mga pamilya na ang ulo ng pamilya ay hindi saksi. So minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kapag ang babae ay saksi at laging nasa larangan, ginagawa niya yung tungkulin na inatas sa kanya ng Diyos na Jehovah. Ngayon, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Ano ang dapat na gawin ng asawang babae? Binanggit yung Mateo 22:37 na dapat nating ibigin ang Diyos na Jehovah ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip natin. So ibig sabihin, mas uunahin natin ang Diyos na Jehovah kaysa doon sa gusto ng ating mga mahal sa buhay. Alam natin, mahal natin sila, pero mas mahalagang unahin si Jehovah kaysa sa kanila. At ipaliwanag din sa kanila ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Ayan, salamat, no? Kaya sa huli, pagka may nagtanong sa atin, sino ang pinakamahalaga sa atin? Ang sarili natin o si Jehovah? Ano isasagot natin? Sino mas mahal natin? Sarili natin o si Jehovah? Brother Renz. Doon sa temang teksto, Mateo 22:37, si Jehovah dapat yung una. Pwede rin natin tandaan yung acronym, yung JOY, J-O-Y, Jehovah, tapos others, tapos you. Ayan, maraming salamat na mga kapatid sa inyo nakapagpapatibay na komento. Paumanhin po sa hindi natawag. Maraming salamat, Brother Magpili, sa inyong nakapagtuturo at maliwanag at mahusay na pagtalakay sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na mga aral sa Biblia. Tunay na nakinabang tayo mga kapatid sa gabing ito sa ating 3 bahagi ng pagpupulong simula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Napakaganda nung tinalakay sa atin, yung pahayag na kung paano papatitibayin ang pagsasama ng mag-asawa. Merong 3 bahagi doon na dapat nating gawin. At ganoon din sa spiritual na hiyas ay nakita natin kung paano yung panahon para umibig at panahon para mapuot. Idiniin sa atin yun. Ganoon din yung ating mga estudyante
na idiin sa atin yung mga pamamaraan kung paano natin pasusulungin at maging mahusay sa ministeryo. 3 bahagi iyon at ganoon din yung pahayag. Ganoon din sa pamumuhay bilang Kristiyano sa huling bahagi, nakita natin yung 2 video, no? Kung paano kapag may problema, dapat talaga isipin si Jehovah sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon ay nakita din natin doon sa pag-aaral natin ng Biblia, gamit ang mga aral sa Biblia, na kung paano inalagaan ng Diyos na Jehovah ang kanyang bayan, na siyang naikakapit din natin sa ating panahon ngayon sa bayan ng Diyos na Jehovah. Maraming po salamat sa mahusay na mga pagtalakay na ito at mga bahagi. Ngayon, mga kapatid, ano ba yung kapakipakinabang na mga punto na napakinggan at na tinalakay dito na maaari niyong mabulay-bulay pag-uwi niyo sa inyong mga tahanan? Meron ba kayong nakuhang mga kapakipakinabang na mga punto? Brother Tolesora, June? Kapag gagawa ng mga desisyon, lalo yung mga seryosong pagpapasya, ay kailangan isaalang-alang ang Diyos na Jehovah. Kanina doon sa bahagi ng video, tumutukoy iyon doon sa mag-asawa. Pero kapit din iyon kung tayo ay gagawa ng mahalagang desisyon. Isaalang-alang lagi si Jehovah. Maraming salamat. Brother Junel, de Los Angeles. Natutuhan ko rin po dito na hindi dapat tayo nagtatangi katulad ng maikling pahayag kanina, gawa 10:34-35. Kung ang Diyos na Jehovah hindi nagtatangi, gayon din tayo. Sa mundong ito na napakarami ng hidwaan at kung saan iba't iba yung pananaw ng mga tao, ideolohiya, prinsipyo, pero tayo bilang mga lingkod na Jehovah, tayo dapat ay hindi nagtatangi at walang diskriminasyon. Salamat po. Sister Atamosa. Ako naman po yun sa pag-aaral sa kongregasyon dun sa teksto ng Mateo 22:37. Hindi po madali talaga ang mangaral at gumawa ng alagad. Pero kung mahal mo si Jehovah ng buong puso mo, pati ang kapwa mo, nagagawa mo yung atas yun na kahit mahirap ay talang ginagawa mo ng buong puso mo. Salamat po, Brother Mehulio. Sa video ng mag-asawa, doon sa unang video, nakita natin doon na gusto niya ng diborsyo. At ang akala niya, yun ang solusyon sa problema. Doon sa pangalawang video naman, sinagot yung sana magiging desisyon niya. Na nakita doon sa pangalawang video na yung paghihiwalay ay hindi magtatagumpay. Kaya sa atin, bilang mga nakapanood noon, huwag natin gawing solusyon yung diborsyo. Kasi nakita natin na talagang yung diborsyo ay hindi yan ang layunin ni Jehovah sa pag-aasawa at tsak sigurado yan mapupunta sa kabiguan. Maraming pong salamat sa inyong mga binigay na mga kapakipakinabang na mga punto sa ating pagpupulong sa gabing ito. No? Salamat po sa inyong mga komento at dito po nagtatapos yung ating pagpupulong at ating saraduhan na sa pag-awit at susundan ng panalangin. Pasasalamat. Ating awitin mga kapatid ang awit bilang 51. Sa Diyos tayo'y nakaalay. Hinalaw ito sa Mateo 16:24. Kung angko po sa inyo, awitin natin ng masigla, malakas at sundan natin ang himig ng ating musika.